Ang title, Ang Pasahero sa Likod. Alas 12 na ng hating gabi at nagmamaneho si Leo sa madilim at walang katao-taong kalsada pauwi mula sa isang mahabang shift. Isa siyang TNVS driver sa Maynila at sanay na siyang magbiyahe sa ganitong oras. Pero kakaiba ang pakiramdam niya ngayong gabi. Parang may lamig na bumabalot sa kanya kahit naka-aircon ang sasakyan. Nakatanggap siya ng booking mula sa isang subdivision sa Marikina na kilala dahil madami ang binawian ng buhay ng nasalantaang Metro Manila ng Bagyong Ondoy. Sa isang memorial park na malapit sa subdivision ang drop-off ng pasahero. Memorial Park? Sa ganitong oras, napailing si Leo. Pero ang trabaho ay trabaho. Kailangan niya ng kita. Pagdating niya sa lugar, may nakita siyang isang matandang babae na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Hindi siya nakaputi. Hindi rin mukhang nakakatakot. Pero may kakaiba sa paraan ng kanyang pagtayo. Kalmado. Halos parang walang buhay. Bumaba si Leo. Magalang na bumati at binuksan ang pinto ng likuran. Good evening po, ma'am. Kayo po ba si Maria? Tanong niya. Tumango lamang ang babae at hindi tumingin sa kanya. Naglakad ito papasok sa likuran at nang umupo, tila walang ingay na narinig si Leo. Walang thud o pagsara ng pintuan. Gano'n na rin ang pag-upo. Tahimik habang bumabiyahe. Sige po ma'am, Memorial Park po, tama? Tanong ulit ni Leo habang umaandar ang sasakyan. Oo, ang tanging sagot ng pasahero. Malalim at halos pabulong. Habang nagmamaneho, hindi mapigilan ni Leo ang kaba. Sa tuwing sumusulyap siya sa rear view mirror, nakikita niya ang pasahero. Nakatungo lamang ito. Ang mahaba at kulay abo niyang buhok, halos natatakpan na ang kanyang mukha. Pero may isang bagay na pumukaw sa atensyon niya. Hindi gumagalaw ang buhok nito kahit sa bawat liko, kurbada at sa pagdaan ng humps ng kanyang sasakyan. Sinubukan ni Leo na makipag-usap para mabawasan ang katahimikan. Malamig ang gabi no, ma'am? Sabi niya. Ngunit ang pasahero ay hindi sumasagot. May dinadalaw po kayo sa Memorial Park. Ngunit hindi pa rin umiimik ang matanda. Tiningnan ulit ni Leo ang salamin. Nakatungo pa rin ito. Pero napansin niya na parang mas bumaba ang ulo nito papalapit na sa kanyang upuan. Ma'am, malapit na po tayo. Konting tiis na lang po. Pilit niyang ngumiti kahit hindi siya nakikita. Maya-maya, may narinig siyang parang kaluskos sa likuran. Tila may kumakalmot sa tela
ng kanyang upuan. Nag-alala si Leo, kaya tumingin siya sa side mirror. Pagkatapos, ay dahan-dahang tumingin sa kanyang rear view mirror. Ang buhok ng matanda halos sumayad na sa sahig at ang leeg nito nakatagilid at nakaharap na sa kanya. Halos dumikit na din ito sa likod ng kanyang upuan. Hindi niya nakita ang mukha ng kanyang pasahero, ngunit kitang-kita niya ang bibig nito na nakanganga. Narinig niya ang boses ng kanyang pasahero kahit hindi niya nakikitang gumagalaw ang mga labi nito. Rinig na rinig ni Leo ang boses ni Maria na para bang nasa loob ito ng kanyang tenga. Bakit ka nakatingin sa akin, anak? Hinihintay ko lang na makarating tayo sa sementeryo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakauwi. Nagpanik si Leo, kaya napaapak siya sa silinyador ng kanyang sasakyan habang sumisigaw. Ah! Pagtingin niyang muli sa rearview mirror, wala na ang kanyang pasahero. Itinuloy ni Leo ang pagharurot niya ng sasakyan kung saan, kahit saan, huwag lang sa Memorial Park. Napunta siya sa isang kalsada na maliwanag at may mga taong naglalakad. Dito siya huminto at buong lakas niyang inapakan ang kanyang preno. Buong tapang siyang lumingon sa kanyang likuran. Ngunit wala na talaga ang kanyang sakay. Tiningnan din niya ang ilalim ng upuan. Ngunit ang kanyang pasahero ay wala na talaga. Tanging naiwan lang doon ang cellphone ng matandang sakay niya. At sa pinto ng kotse, may matinding gasgas mula sa taas hanggang sa baba na parang gawa ng napakahabang kuko. Mula noon, hindi na nagmaneho si Leo ng gabi. At tuwing umuupo siya sa kanyang kotse, kahit tanghaling tapat, pakiramdam niya ay may pasahero siyang hindi nakikita. Isang hapon, pagbaba ng kanyang pasahero, may narinig siyang pabulong na boses mula sa likod. Uwi na tayo. Hindi ka pa papagod. Sa mga nagmamaneho ngayon, lumingon ka. Kahit natatakot ka na. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. O, yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TrueNetwork PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin. Sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.